Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hindi ko masabi kung paano tayo makakasurvive sa pang-araw-araw, Miss Winnie. Tipong sa dami ng pagsubok na dumarating sa ating buhay, kung minsan naguguluhan na tayo kung alin ang uunahin. Ako nga po pala si Ina, 35 years old. Nangyari po ang kwentong ito taong 2010. 20 anyos lang po ako ng mga panahong ito. Bali sa Maynila po kami nakabase ng aking pamilya. Nag-aaral po ako sa isang universidad sa syudad na ihihingi ko sana ng paumanhin kung hindi ko napapangalanan. Ang aking isasalaysay na nakaraan ay hindi po tungkol sa akin, ngunit personal na karanasan ng aking pinsan na si Kuya Ray. Bata pa lamang ako, alam ko nang mabait si kuya at magalang. Kaya noong magkolehiyo ako ay labis akong nagulat nang mapansing nag-iba ang kanyang ugali. Madalas po siyang nagpapaiyak ng babae sa paraang pinapaasa niya sila. Ito ay pagkatapos lang ng paghihiwalay nila ng kanyang kasintahang si Sia. Sa totoo lang po, Miss Winnie, nahihiya ako noon sa eskwelahan dahil ako ang madalas na puntiryahin ng mga babaeng pinapaiyak niya. Iisa lang kami ni kuya ng bahay dahil sa aming tahanan siya nanunuluyan nung mga panahong yun. Umuwi ako sa bahay namin isang araw at mahinahong kinumpronta si kuya. Kuya, totoo bang nanligaw ka sa class president namin? Ah, si Nami? Oo, bakit? Sinagot ka na raw niya, hindi ba? Sa bagay na yan, honestly, wala ako matandaan. Niligawan ko lang siya. Pero wala siyang iniwan na sagot para sa akin. Bakit ba kasi? Alam mo bang iyak siya ng iyak kanina? Unang araw daw ng pagiging magkasintahan niyo pero binaliwala mo siya. Ano ba kasing mga sinabi mo sa kanya? Diniskartehan ko lang si Nami pero hindi ko siya type insan. Alam mo naman na ayoko sa mga babaeng pabebe, hindi ba? Para lang sa ugali niyang yun, inayawan mo na? Kuya, sinagot ka ng tao oh. Tapos ang alam niya kayo na. Anong nangyari at wala kang naalala na sinagot ka niya? Hinalikan ko lang siya, Ina. Walang mali siya. Gumanti siya sa akin, yun lang. Wala siyang sinagot na oo sa will you be my girlfriend na tanong ko. Isa pa, ang kukulit ng mga kaibigan ko eh. Napasubo lang ako sa dare. Saka, panalo na ako't natanggap na ang premyo ko. Ano pang pinagpuputok ng butsi niya? Diyos me naman oh. Kuya, yung pagganti niya ng halik sa'yo, yun na ang yes na hinahanap mo. Ano na ngayon ang mangyayari sa relasyon niyo? Kumalma ka nga. Wala naman kami. Saka hayaan mo siya. Katulad lang din siya ni Zia. Masyadong assuming. Ano naman ang kinalaman ng ex-girlfriend mo kay Nami? Kuya, class president namin yun. Sa akin siya nagtatanong ng tungkol sa'yo. Huwag mo naman akong ipahiya sa kanya. Natigilan sa sinabi ko si Kuya Ray. Alam kong nagsisimula siyang gumante sa dati niyang kasintahan sa pamamagitan ng panliligaw sa iba. Pero para sa akin, parang dinadagdagan lang niya ang kanyang kasalanan. Sa bagay, wala namang ginawang masama. Likas lang talaga na may ugali si Ate Zia na talaga namang nakakawala ng gana. Lahat na lang ng gawin ni Kuya Ray, mali para sa kanya. Kailangan ng todo effort. Kailangan umasta siyang Prince Charming. Pero palaging nagrereklamo si kuya, nasasakal na raw siya. Hindi na niya kayang pakisamahan si Ate Zia, so pinili niyang humingi ng space. Ang kaso hindi lang space ang binigay ni Ate Zia sa kanya. Literal na pinutol pa ng babae ang ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Ayoko mang isipin pero tila ba naging woman hater na siya dahil sa dami ng pinaiyak niya. Para bang nais niyang iparamdam sa iba ang nararamdaman niya at unfair yon sa mga babaeng wala naman talagang intensyon na saktan siya. Kaya inakbayan ko si kuya at tinabihan sa pag-upo sa sofa. Kuya, alam kong nasaktan ka sa ginawa ni Ate Zia sa'yo pero wag mo sanang kalilimutan na siya lang ang nanakit sa'yo, hindi kasamang ibang tao doon. Sorry, Insan. Hindi ko alam na pati ikaw nadadamay na sa kalokohan ko. Gago kasi ko eh. Lintik na puso to, ayaw mag-move on. Ganyan po talaga kuya kapag masyadong malapit sa atin ng isang tao. Naaalala mo ba nung mag-alaga ako ng tuta, elementary pa lang ako? Mahal na mahal ko ang tutang yun. Kaso lang sa hindi sinasadyang pangyayari, nasagasaan siya sa kalsada. Ang malungkot pa, nangyari yun kasi may nagbabalak namang hold up sa akin. Para hindi magtagumpay ang masamang loob sa binabalak niya sa akin, nagpabundol siya para maagaw ang atensyon ng mga tao sa aso ko. Iba naman ang tao sa hayop eh.
Kahit na kuya, alam mong hindi ako kagad nakakalimot. Pero salamat sa Panginoon, kahit papano hindi na masakit. Dahan-dahan ko nang napapansin na balang araw mapapawi din ang sakit. Kaya nga kung nagkalamat ang relasyon niyo ni ate na naging dahilan para magkahiwalay kayo, wag mo namang idamay ang mga walang kinalaman. Lilipas din yan. Ngayon kasi masakit pa dahil bago pa lang ang nangyari. Kapag nakikita mo siya at mga bagay na nagpapaalala sa'yo, nasasaktan ka. Lumalagpas na ba ako? Medyo, parang nagiging sakit ka na sa ulo namin eh. Pero seryoso lang, kuya itigil mo ng pagpapaiyak ng babae. Makakarma ka niyan. Gusto ko lang naman kasing patunayan kay Zia na nagkamali siya sa paghusga sa akin. Na hindi niya ako dapat pinaratangan na mahina at palagi na lang mali. Gusto kong makarating sa kanyang balita na nagagawa ko ng mga bagay na dati ay pangarap lang niya pero hindi ko magawa. Alam namin yun, kuya. Pero sina Nami at ang iba pang babaeng niligawan mo, hindi sila si Sia. Isa pa, nakakahiya naman kay Nami, kuya. Alam mo naman nakaprobinsya natin siya. Ayoko lang na magkaproblema tayo in the future. Naiintindihan ko, Insan. Sorry kung medyo naging maloko ko. Na hindi ko man lang inisip ang mararamdaman ng ibang tao sa gagawin ko. Kahit papaano, ginagawa naman ni Kuya Ray ang mga napag-usapan namin na hindi na siya magpapaasa ng babae. Hindi na siya basta-basta manliligaw kung hindi naman niya gusto. Alam ko kasi sa ngayon, nahihirapan lang siyang tanggapin na ipinagpalit siya ni Ate Zia sa iba. Ang masakit pa ron, ipinapakita yun sa kanya ng babae. Lantaran na ipinumumuka sa kanya ni Ate Zia na kapalit-palit si Kuya Ray. Kaya naman lalong na-depress ang aking pinsan. Isang araw, nagulantang na lang ako nang umuwi mula sa pagkakakumpleto ng closing requirements sa school at naabutan si kuya na laslas na ang pulso, naliligo sa sariling dugo. May malay pa si kuya at mahina na, pero agaran ko siyang nilapitan. Diyos ko, kuya! Anong ginawa mo? Hindi ko na kaya, Insan. Pagod na akong masaktan. Gusto ko nang mamatay. Kuya naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Ate Zia ba ang dahilan nito? Dahil ako nang haharap sa kanya. Hindi pwede to. Mangiyak-ngiyak na humingi ako ng tulong sa mga kasama namin sa bahay. Mabuti na lang na agapan pa ang ginawa ni Kuya. Nakitaan siya ng suicidal acts kaya naman kinailangan namin siyang iparehab. Mabuti na lang naging responsive naman si Kuya Ray sa pagmamahal at suporta namin sa kanya. Pagkalipas lang ng ilang buwan, hinayaan na siya ng psychologist na umuwi sa aming tahanan. Advice pa ni Doc, mas mainam kay Kuya kung ibakasyon namin siya sa probinsya. Sa pamamagitan nun, mas lalong manunumbalik ang sigla niya. Nagdesisyon kaagad sina Mama. Ipinadala niya kami sa bukid. Wala kasi sa Pinas ang mga magulang ni Kuya. Pareho silang OFW sa ibang bansa, kaya mga magulang ko ang tumayong guardian niya. Kasama ako sa pagbabakasyon since buwan na yun ng March at pwede akong bumiyahe. Ano kuya, okay ka lang ba? Sabi ni Manong driver, mag-stop over tayo sa convenience store. Malayo pa tayo pa norte. Ano, may ipabibili ka ba? Manina lang, Insan. Parang hindi ako mapalagay. Ha? Bakit mo nasabi yan, kuya? Naisip ko lang, okay naman ako. Hindi ko na kailangan na magbakasyon. Bakit kailangan pa nating umuwi sa probinsya? Para daw ma-relax ka, magkaroon ng peace of mind, ganun. Tsaka hayaan na natin sila. Yun naman talagang nararapat eh. Ewan ko ba, Insan? Nariyan ang pakiramdam na para magkakasakit ako sa probinsya kapag tumuloy pa tayo. Grabe ka naman kuya, magbabakasyon lang tayo, naging manghuhula ka na. Seryoso ko, Insan. Sus, magpapalibre ka lang yata ng mani eh. Ayaw mo pang sabihin. O siya, dito ka muna ha. Manong, si kuya wag mong iiwan ha. Babalik po ako. Lumabas na nga ako ng kotse at pumasok sa tindahan. Binili ko na ang mga gusto naming pagkain at tubig. Nang makapagbayad na ako sa counter, bumalik na ako sa sasakyan at tumuloy na sa aming biyahe. Maayos naman at walang traffic, kaya bandang 6:00 ng gabi, nakarating kagad kami sa bayan. Ilang minuto pang biyahe ay huminto na rin ang aming sinasakyan sa harapan ng bahay ng aming yumaong lola, kung saan inaasikaso pa rin ng mga katiwala kahit ginagawa na lamang namin itong bahay bakasyunan. Sa wakas makakapagpahinga na rin tayo.
Ang boring naman dito. Sobrang tahimik. May nakatira pa ba sa mga bahay sa paligid? Malamang meron, kaso lang probinsya kasi to kaya hindi na sila nagpupuyat. Hindi kagaya natin sa Maynila na halos hindi natutulog ang mga tao. Sino yung babaeng yun? Napalingon ako sa lugar na tinuturo ni Kuya Ray. Wala namang tao pero pansin ko, nakabakod ang nasabing yun na para bang dating daanan pero hindi na ngayon. Hindi ko siya napigilan ng humakbang ang aking pinsan palabas ng bakuran, sa kalsadang yun siya dumaan at sinundan nga ang sinasabi niyang babae. Dala na ngayon lang siya nakarating dito, nag-aalala ko para sa kanya at agaran siyang sinundan. Kuya, saan ka ba pupunta? Saglit lang. Ang mabuti pa, hintayin mo na ako sa bahay. Nako, hindi pwede yung sinasabi mo. Alam nating bago ka lang dito. Paano kapag naligaw ka? Diyos ko naman, huwag matigas ang ulo, kuya. Shh! Huwag kang maingay. Kuya, natatakot na ako sa ginagawa mo Paano kung white lady lang palang nakita mo? O di kaya aswang at naghihintay sa kasukalan ng mga kasama niya para lantakan tayo. Ang tindi naman ang imagination mo. Kuya, mainam na yun advance tayong mag-isip. Kesa naman malalaman nating nasa panganib tayo pero huli na ang lahat. Wag naman ganun. Tinatakot mo lang kasi ang sarili mo Natahimik ako sa kanyang sinabi. Matatakutin talaga ako dahil may third eye po ako. Bata pa lang madalas na akong makakita ng mga kababalaghan na kung minsan nagbibigay sa akin ng bangungot. Kaya naman kahit alam kong delikado na itong binabagtas namin, talagang hindi ko siya iniwan. Ilang sandali pa, huminto kami sa isang malawak na maisan. Kuya, anong ginagawa natin dito? Teka lang, kailangan ko siyang sundan Sino ba kasi? Ayun! Napasunod ako ng tingin sa sinasabi ni Kuya. Ganun na lang ang kunot ng noo ko nang makitang isang munting kubo sa di kalayuan. Nakita ko nga ang babaeng tinutukoy ni Kuya Ray. Pumasok sa kubo. Bago pa man makahakbang si Kuya, hinawakan ko na ang kanyang kamay. Kuya, madilim na. Huwag na po tayong tumuloy, please. Sana hindi ka na sumunod nang hindi ka natatakot. Nako, curious lang kasi ako Dapat kasi hindi mo na sinundan ng babaeng yan Hindi mo naman kilala yan Insan, wala siyang anino. Kaya ako nagtataka. Masama bang ma-curious? Kung mapapahamak ka, oo. Tara na nga, kalimutan mo ng babaeng yan at baka mamaya aswang yan Walang nagawa si Kuya kundi ang sumunod na lang sa akin pabalik sa malaking bahay. Paniguradong naghahanap na sa amin ngayon ng katiwala at nag-aalala. Mabuti na lang, wala pa sila nang makabalik kami sa bakuran. Kaso lang, si Kuya inatake ng pagkahulas. Muli na namang itinuro ang lugar na dinaanan namin. Nakita na naman daw niya ang babae. Bago pa man ako makalapit doon, ay dumating naman si Aling Belinda, ang katiwala ng lumang bahay. Magandang gabi sa inyo, Ray, Ina. Aling Belinda! Naku, salamat naman at nagkita po tayo muli. Excited pa naman ako sa mga kwentong kababalaghan niyo. Ah, ganun ba, Iha? Naku, ako naman ay namimiss ka. Ikaw lang naman ang nagtsatsaga sa mga kwento ko Oo nga po pala, si Kuya Ray, pinsan ko. Hindi niyo pa po siya nakilala Ngayon lang po si Kuya nakapunta dito. Simula kasi nang mag-OFW sina Tito at Tita, hindi na nila naisama pa si Kuya sa probinsya. Tanging ang bahay namin sa Maynila na lang ang nakamulatan niya hanggang sa magpa siya kaming magpunta dito. Nako, wala yun, Iha. Mabilis ding makakapag-move on si Ray dito dahil marami siyang pwedeng pagkaabalahan. Naku, kung usapang pagtatanim po yan, Aling Belinda, hindi niyo maaasahan si Kuya dyan. Hindi nga mahilig sa pananim yan Uy, Kuya, si Aling Belinda nga pala. Katiwala natin sa bahay. Bumati ka naman. Ah, pasensya na ho, Aling Belinda. Ako nga pala si Ray, pinsan po ni Ina. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Ako din naman, Iho. O paano? Mamaya na ang kwentuhan Pumasok na muna tayo sa loob at nang makapaghanda na ako ng makakain.
Inaya ko nga si kuya nang mauna nang pumasok si Aling Belinda. Nanatili kasi siyang nakatayo at nakatanaw doon sa may binakod na kalsada. Gusto ko man siyang tanungin kung bakit nakatitig pa rin siya doon, nanatili na lamang akong tahimik. Kailangan ko siyang intindihin lalo na't ang kalagayan niya sa ngayon ay hindi pa lubusang mapagkakatiwalaang magaling. Mabuti na lang, sumunod din naman kagad si kuya. Pagpasok namin sa bahay, tumambad sa amin ang makalumang mga gamit nila lola. Mula sa kahoy na sofa at antigong mga aparador, mga makikinis na figurine at salamin na siglo na yata ang tanda. Pakiramdam ko naglakbay kami papunta sa nakaraan. Maupo kayo, iha. Ano, katulad pa rin ba ng dati? Gusto mong hatiran ko kayo ng pagkain dito sa sala o sa komedor na kayo maghahapunan? Wala bang telebisyon dito? Pasensya na kuya. Sa tagal nang hindi nakabalik dito sina mama, hindi na naaasikaso ang mga appliances. Yung huling TV na binili nila lumang model pa at nasira na. Ang meron lang tayo dito, de bateryang radyo lang eh. Okay lang. Nasaan ba kwarto ko? Pwede na ba ako magpahinga muna, Insan? Sabayan mo muna ako kuya. Malayo ang biyahe natin kanina eh. Kailangan malaman na ng tiyan mo at iinom ka pa ng gamot. Insan, hindi mo naman ako kailangan alagaan eh. Kaya ko ang sarili ko. Dapat, nagpapahinga ka din. Gagawin ko naman po yun eh. Pero kailangan muna kitang bantayan. Ibinilin ka sa akin nila tito at tita, di ba? Nakakahiya naman kung hindi kita aasikasuhin. Insan. Sige na kuya, maghahapunan lang naman tayo eh. Tapos okay na, pwede ka na magpahinga sa kwarto mo. Mabuti na lang pumayag si kuya sa aking sinabi. Magana kaming kumain sa harapan ng masarap na putahing nakahain sa hapag. Isinabay na namin si Aling Belinda dahil tatatlo lang naman kami sa bahay. Pasado 8:00 na ng gabi nang pumasok kami sa kanya-kanya naming kwarto. Minomonitor ko pa rin si kuya. Hindi niya kasi alam na may CCTV camera akong lihim na pinakabit sa kwarto niya noong hindi pa kami nakakapunta sa probinsya. Alam ko naman na hindi katulad si kuya sa ibang mga tao na mahilig makialam sa gamit at kwarto ng iba. Kampante ako na hindi niya malalaman ang ginagawa ko, lalo na't sa laptop ko lang naman siya na-check dahil wala naman kaming TV monitor doon. Nakita kong binuksan ni kuya ang bintana. Tumanaw sa labas kaya dahil nagtaka ako, tahimik akong sumilip sa aking bintana. Dahil magkatabi lang naman ang aming mga kwarto. Ewan ko ba kung bakit ako kinilabutan, Miss Winnie. Alam kong babae ang nasa likod ng nakabakod na kalsada. Kumakaway siya kay kuya. Sino siya? Anong kailangan niya? Napatalon pa ako sa gulat nang may kumatok mula sa labas ng aking kwarto. Dali-dali kong binuksan ang pinto. Iha, nasanay kasi ko na dati na hinahatdan ka ng gatas tuwing gabi. Baka lang hindi pa nagbabago ang pagkahilig mong ito. Tama po kayo, Aling Belinda. Hanggang ngayon nakagawian ko pa rin pong umiinom ng gatas bago ako makatulog. Salamat naman kung ganon. Oh, paano ang pinsan mo, iha? Hindi po mahilig sa gatas si Kuya, Aling Belinda. Oo nga po pala, nakita ko po si Kuya na nakadungaw sa bintana. Nakatanaw siya sa kalsadang may bakod. Ano po palang meron doon? Kanina may nakita po akong babae nakatingin din sa kanya. Hindi naman po siguro multo yun, ano? Hindi multo ang babaeng yon, iha. Yan ang sigurado ko. Tsaka kilalang masungit ang nakatira sa unahan ng kalsadang yon. Ayaw niyang may ibang pumapasok sa balwarte niya kahit pasabihin nating naliligaw ito. Ganun po ba? Akala ko pa naman kaya nakabakod ang kalsadang yan dahil may nangyaring hindi maganda. Hindi naman sa ganon, iha. Ang sabi lang ng mga tao, may lahing mambabarang ang mag-inang nakatira dyan. Bawal lapitan at mas lalong bawal ang makipagkaibigan sa kanila. Parang nakakatakot naman. Oo, iha. Totoo yun. Kaya nga kung kursunada niya ang babae, wag na niyang ituloy. Ikakapahamak niya lang. Hayaan niyo po at pagsasabihan ko siya. Wika ko na lang sa kanya. Nagpaalam na rin naman si Aling Belinda sa akin kaya nagpa siya na rin akong mahiga. Nakakatawa, ngunit literal na binilang ko ang tiktak ng orasan hanggang sa makatulog. Kinabukasan, nagpunta sa bakuran namin si kuya.
Likas na makisig at matikas ang aking pinsan, kaya nang sundan ko siya sa bakuran para ayaing magkape, ay naabutan kong animo artista kung silipin siya ng mga tao, partikular na ang mga kababaihan. Gustong gusto ko silang sitahin dahil nga sa kondisyon ni kuya. Kaso lang, nagpakita naman siya ng katiwasayan habang hindi sila pinapansin na abala sa panonood sa kanya. Kaya hinayaan na lang niya. Kuya, sino na naman ang sinisilip mo dyan? May bahay pala sa bandang yun. Ah, opo kuya. Yan ang bahay nung sinasabi ni Aling Belinda na mambabarang daw. Hayaan mo na po yan. Baka mamaya kung ano pang maisip niyang gawin sa atin eh. Mambabarang? Parang hindi naman. Nakita ko siya kanina eh. Nangunguha ng panggatong dyan. Parang gusto ko nga siyang tulungan eh. Naku, ang mabuti pa kuya, pumasok ka na muna sa loob. Delikado po kasi kung maglalagi ka rito sa labas. Mamaya mabati ka pa ng kung sino-sino. Mabuti pa nga. Alam mo kuya, bago ka pa lang sa lugar na ito, kaya huwag ka makikipag-usap na lang basta-basta kung kani-kanino, lalo na sa mga estranghero. Paliwanag ko sa kanya. Hindi naman mahirap pagsabihan si kuya kasi nakikinig naman siya. Yun nga lang, kung kailan papasok na kami sa loob, may babae namang lumapit sa may bakuran namin. Nakadungaw sa pinsan ko. Kumusta? Kayo pala ang mga nakatira dyan. Hello, Pogi. Mukhang gaganda na naman ang araw ko, ah. Kami nga po. Sige, papasok na po kami sa loob, ah. Teka, hindi ko pa siya nakakausap eh. Anong pangalan mo, Pogi? Teka lang, miss. Ang sungit mo naman, kinakausap ko pang kasama mo eh. Kuya, pasok na tayo. Sandali lang, miss. Hayaan mo naman muna ako makipagkilala dyan sa kasama mo. Hindi naman ako masamang tao eh. Tsaka hindi ko na pwedeng patagalin pa ang gusto kong sabihin. Pogi, crush kita eh. Grabe, sagad sa kalandian ng babaeng ito. Hayaan mo na. Mukha naman siyang mabait eh. Nakakatuwa pa. Saan bandang nakakatuwa sa kanya, kuya? Diyos ko naman, huwag kang pakampante. Baka pinapapasok ka lang niya sa bitag niya. Bakit mo naman nasabi? Kuya, siya yung tinutukoy ni Aling Belinda na mambabarang. Binalaan na tayo tapos lalapitan mo pa rin. Huwag kang mag-alala. Makikipag-usap lang ako. Hindi ako makikipaglapit. Kuya? Ako si Ray, miss. Siya naman ang pinsan kong si Ina. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Ellen. Magtatagal ba kayo rito? Pansin ko kasi ngayon lang nagkaroon ng bisita ang bahay na yan. Ay teka, papasukin niyo naman ako. Gusto kong makipag-usap sa'yo, Ray eh. May kakaiba sa babae na una pa lang, hindi ko na talaga gusto. Malagkit ang titig niya kay kuya. Ako yung mahilig magreto sa kanya ng magagandang babae, kaso lang, ibang nararamdaman ko sa babaeng ito. Parang hindi siya gagawa ng mabuti, kaya medyo kabado ko. Lalo na talagang pilit niyang hinahanap ang pinto ng tarangkahan. Nagpupumilit siyang pumasok. Tuloy natataranta akong hinila si kuya papasok sa bahay at nagkandado ako ng pinto. Hindi ko naman alam dahil sa ginawa ko magagalit sa akin si kuya. Isara natin ang pinto, kuya. Baliw yata ang babaeng yun eh. Bakit mo ginawa yun? Kuya, Hinayaan mo ako dapat nakausapin siya. Wala naman siyang ginagawang masama sa atin ah. nag-iingat lang naman ako, kuya. Sana naman po maintindihan niyo yun. Paano kapag nangyari ulit ang nangyari nun? Magaling na ako at nakapag-move on na ako kay Zia. Hindi mo na kailangan katakutan kung lalapit ako sa mga tao. Pangako, hindi na ako madidepress. Saka alam ko na kung paano umiwas. Sakali man na may mapansin akong mali at kakaiba. Ikaw ang bahala. Basta sinabihan na kita, kuya. Mag-iingat ka. Sabi ko na lang sa kanya. Natatakot din kasi ko na baka hindi niya magawang protektahan na naman ang sarili niya laban sa mga taong gusto siyang saktan. Baka idaw na naman niya ang sarili at maisipang magpatiwakal dahil sa kahihiyan. Pumasok ako ng bahay pero nanatili ako sa may pinto. Ang sadya ko talaga, pakinggan at pakiramdaman si Kuya Ray. Narinig ko siyang may kausap. Anong ginagawa mo dyan, miss? Palagi kitang napapansin na nakatingin dito sa bakura namin. May problema ba?
Wala naman. Ngayon ko lang kasi kayo nakita dito eh. May tanong ako sa'yo. Diretsahan na to ha. Sino pala kayo? Mga apo kami ng yumaong may-ari ng bahay na ito. Ah, ganun pala. Bakit kayo napagawi rito? Alam mo, minsan lang may makapagbakasyong gwapo rito sa amin eh. Hindi ako gwapo, miss. Anong hindi? Crush nga kita eh. Sa tingin ko, mahal na nga yata kita eh. Hindi biro ang pagtatapat ng nararamdaman, miss. Masasaktan ka lang. Huwag ka na magtangkang maglakas ng loob. Hindi lahat ng pinagsasabihan mo niyan ay siguradong pagmamahal din ang igaganti sa'yo. Ayos lang yon, Ray. Nakahanda naman ako maghintay sa'yo eh. Kung kailan ka handang magmahal. Ano, hindi mo ba ako gusto? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Napakunot noo ako nang narinig ko ang sinabi ng babae. Lantaran siyang nagpapakita ng interes kay Kuya Ray, kaya lumapit na rin ako para makipag-usap. Insan, bumalik ka? Opo kuya, natagalan ka kasi sa pagpasok sa loob eh. Pasensya na. Lumapit kasi sa akin si Ellen eh. Uy, ano na Ina? Papapasukin mo na ba ako? Pasensya na, hindi ko magagawa yung gusto mo. Hindi kami nagpapapasok ng hindi namin kilala eh. Teka, magkakilala na tayo hindi ba? Kayo naman? Tama ang pinsan ko, Ellen. Paano? Kailangan na namin pumasok. May iwan ka na namin dito ah. Uy, wag mo na kayong umalis. Natuwa ako nang iwanan namin si Ellen sa labas. Kahit papaano alam kong umiiwas nga si Kuya sa mambabarang. Ilang beses na niyang ginagambala si Kuya hanggang sa umabot na nga kami sa isang buwan sa probinsya. Hindi niya nilulubayan ang kuya ko. Madalas niyang buisitin habang pilit na kinakausap pero palaging aloof sa kanya ang aking pinsan. Pagsapit ng tanghali, kinailangan kong pumunta sa bayan. May mga bibilhin akong importanteng gamit namin ni Kuya. Habang naghahanda, pilit akong kinakausap ni Kuya. Gusto niyang sumama sa akin. Sige na, Insan. Hayaan mo na akong samahan ka. Para naman wag ako maburyong dito. Oo nga, iha. Hayaan mo na yung pinsan mo. Malaki na yan eh. Oh, narinig mo sinabi ni Aling Belinda ha? Malaki na ako. Kaya ko nang gawin ng mga bagay ng nag-iisa. Alam ko na kung ano ang tama at mali. Sige na. Napapikit ako at pilit na nilunok ang animoy kung anong bumaras sa aking lalamunan. Hindi marahil naiintindihan ni Aling Belinda ang takot ko at kailangan manatili na lang si Kuya sa bahay. Hindi niya makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Kuya nang maglunod ang pinsan ko sa swimming pool o di kaya nang muntika na siyang magbigti sa sarili at maglaslas ng pulso. Iniiwasan ko lang naman na makakita siya ng mga sitwasyon na pwedeng mag-trigger sa kanya para mawala na naman sa sarili. Gayunpaman, wala akong nagawa kundi ang payagan siyang sumama nang maisip ding baka dahil sa labis na katahimikan ay madepress ulit si Kuya at makaisip na naman ng kung ano-ano. Sige na nga po kuya, magbihis ka na at sumama ka sa akin. Basta huwag kang magrereklamo ha. Oo naman. Mananahimik lang ako sa tabi. Sige kuya, halika na. Kailangan nating bilisan at maglalakad lang tayo. Wala bang kahit na tricycle man lang dito? Wala po kuya. Sa layo natin sa kabihasnan, karosa lang ang alam ng mga taong hakutan ng kanilang mga pinamili. Sa atin naman, kukontrata ko lang sa mga pauwing magbubukid ang pinamili natin. May kotse naman tayo ah. Bakit hindi na lang natin dalhin? Maliit lang ang pamilihan, kuya. Tsaka baka pagkatuwaan ng mga bata o di kaya ibatuhin nila ng bato. Mabuti na yung nag-iingat. Kaya ba simple lang yung suot mo? Malapit mo na kasing maging kamukha si Aling Belinda eh. Hahalakhak na sana ako kaso lang isang natitililing boses ang narinig namin mula sa di kalayuan. Ani mo naghahabol kaya nilingon namin kagad ni Kuya ang pinanggagalingan. Si Ellen. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba kami? Hayaan mo akong sumama sa inyo, hindi ba pogi? Tsaka gusto kong makasabay si Ray eh. Importante ang lalakarin namin eh. Grabe naman, sasabay lang hindi pa talaga pwede. Bakit ka ba sunod ng sunod sa amin? Hindi ka ba marunong maglakad ng mag-isa? Hayaan mo na, Insan. Hihiwalay din yan pagdating sa pamilihan. Grabe ka naman, Ray. Hindi pa nga nagiging tayo, hiwalay na kagad.
Pasensya na, miss. Yung mga galawan mo kasi, nagbibigay ng motibo eh. Pinagdaanan ko na yan. Hindi mo na ako maaakit. Tignan natin, Ray. Ako pa naman, hindi tumitigil hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng gustuhin ko. Napansin kong sumama ang loob ni Ellen sa sinabi sa kanya ni Kuya. Hindi na kasi siya sumabay sa amin. Hindi ko rin siya napansin sa pamilihan. Kahit papaano, nakampante ako na wala ng asungot sa lakad namin. Nakapamili ako ng maayos habang si Kuya Ray naman patingin-tingin sa mga tao. Medyo matamlay. Tuloy binilisan ko ang pamimili at ibinili ng mga yun sa binayaran kong magmamaneho ng karosa. Inaya ko si Kuya na umuwi na. Nagulat ako nang pagdating sa bahay namin, mataas na ang lagnat niya. Kuya, ayos ka pa kanina. Ano bang nangyayari? Bakit bigla kang nagkaganito? Hindi ko alam, Insan. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko eh. Para akong masusuka na mahihilo. Gusto ko lang humiga. Teka, tatawagin ko lang si Aling Belinda. Aling Belinda, tulungan niyo ako! Aling Belinda! Iha, sumisigaw ka. Anong nangyari? Si Kuya po kasi mataas ang lagnat. Hindi naman namin alam kung anong nangyari sa kanya. Teka, pasuri nga. Nilapitan ni Aling Belinda si Kuya. Habang ginagawa niya yun, nanginginig na tinawagan ko sina Mama. Ipinaalam ko ang nangyari kay Kuya. Sabi nila baka raw nanibago lang si Kuya sa klima sa probinsya, lalo na't ngayon lang siya nakapunta rito. Kaya naman pinayuhan nila ako na magpatawag na lang muna ng manggagamot, na wala naman talaga akong dapat na ikataranta. Pagkatapos naming mag-usap ng aking mga magulang, bumalik ako sa kwarto para makita si Kuya Ray. Naabutan ko siyang pinupunasan ni Aling Belinda ng basang towel sa noo. Sabi naman ng ginang, medyo bumaba na raw ang init ng temperatura ni Kuya. Aniya, may natuklasan lang daw siya na hindi niya alam kung dapat ba naming ikatakot o hindi. Yun ay ang mahawakan niya ang paa ni Kuya Ray at malaman niyang nanlalamig ang talampakan ni Kuya. Iha, alam mo, parang hindi normal na lagnat ang dumapo sa kuya mo eh. Ganito kasi ang senyalis ng nababate. Sino naman pong uusog kay Kuya? Nakatayo lang po siya kanina, wala naman siyang kausap maliban kay... Maliban kanino, Iha? Diyos ko, kinausap niya kanina si Ellen, Aling Belinda. Ano? Bakit mo naman hinayaan? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag kayong lalapit sa babaeng iyon? Hindi ako nagbibiro, Iha. Isang mambabarang si Ellen. Marami na siyang pinagkatuwaan. Hindi ko po alam, Aling Belinda. Nabigla lang talaga kami nang basta na lang siyang lumapit sa amin. Tapos ngayon... ano po bang dapat naming gawin? Tulungan niyo po kami, Aling Belinda. Kagagaling lang ni Kuya sa karamdaman eh. Nakakaawa naman po siya kung hindi natin siya tutulungan. Huwag kang mag-alala, Iha. Ipapatawag ko si Cardo. Siya ang kilalang albularyo dito sa ating bayan. Pwede nating ipatawas ang kuya mo para malaman ang eksaktong nangyari sa kanya. Sige po, Aling Belinda. Mas mabuti nga kung ipatawag niyo ang albularyo. Hindi pwedeng maging ganito na lang si Kuya. Kaagad namang umalis si Aling Belinda at naiwan akong binabantayan si Kuya Ray. Sapo ang ulo na nagpalakad-lakad ako sa paanan ng kanyang kinahihigaan. Maya-maya lang, nagulat ako nang mamilipit si Kuya. Halos sumigaw na siya habang nagmamakaawa na masakit na raw ang kanyang tiyan. Natataranta naman akong lumapit at inalalayan siyang bumangon. Dito na ako nagulat nang makita si Kuya na sumuka. Kuya, bakit kulay itim ang sinuka mo? Tsaka bakit may mga uod? Hindi ko alam. Basta masakit ang tiyan ko. Nasaan na ba si Aling Belinda? Kanina pa siya nakaalis pero hindi pa rin bumabalik. Pahinging tubig. Sige po, Kuya. Lumapit ako sa may misita at kaagad na kumuha ng tubig. Saktong nagsasalin ako ng tubig sa baso nang mapansin ko ang bulto ng isang babaeng nakatayo sa labas ng aming bakuran. Nasa madilim na bahagi lamang siya. Hindi gumagalaw, hindi umaalis. Tuloy na alarma ako sa labis na galit. Nagmamadali akong bumaba at nagtungo sa kusina. Naghahanap ako ng kahit na anong pwedeng gamitin laban sa kanya.
hanggang sa makita ko ang isang itak mula sa ilalim ng banggera. Dinampot ko ito at lumabas ng bahay. Oh, Ina, gabi na. Bakit lumabas ka pa? Ang galing mo ring umarte, ano? Bakit ba? Wala naman akong ginagawang masama ah. Ano bang nangyari? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong may kinalaman ka sa nangyayari kay Kuya Ray. Anong ginawa mo sa kanya? Magsalita ka kung ayaw mong tagain kita. Hindi ko magagawa sa kanyang sinasabi mo. Kung talagang nais mong patunayan ko sa'yo na inosente ko, papasukin mo ko sa bahay niyo. Ano ako, Hilo? Alam namin na isa kang mambabarang. Ano, wala ka na bang maisip na paglaruan na talagang si Kuya ang napagdiskitahan mo? Bawiin mo ang ginawad mong karamdaman sa kanya. Kapag hindi mo ginawa, lalapit ako sa albularyo. Humanda ka. Diyan kayo magaling sa paratang. Ang kapal. Ikaw ang makapal. Nagpapapansin ka sa lalaki kahit hindi ka naman pinag-iinteresan. Nagulat ako nang magalit si Ellen sa akin. Basta na lang niya akong sinampal na ikinatulig ng aking buong pagkatao. Simulat sa pool, hindi pa ako nasasaktan ng aking mga magulang. Tapos si Ellen, kung makasampal sa akin, parang sanay na. Nagdilim ang paningin ko dahil sa kanyang ginawa. Nang gagalaiti ko rin siyang sinugod at gigil na sinabunutan. Dito na kami nagkagasgas dahil kahit abot ko si Ellen ay may bakod pa ring naghihiwalay sa pagitan naming dalawa. Sa ganitong tagpo kami na abutan nila Aling Belinda na dali-dali naman kaming inawat. Iha, itigil mo yan! Huwag mo nang patulan pa si Ellen! Hayaan mo siya! Bibigyan ko lang po ng leksyon ng malanding babaeng yan, Aling Belinda! Hayaan mo na! Halika na, pumasok na tayo sa loob! Kasama ko na si Cardo! Ang albularyo po? Oo, Iha. Kaya sige na, halika na. Iwanan mo na ang babaeng yan. Hanggat hindi siya nakakapasok sa bahay ninyo, hindi siya makakapanakit ng sobra. Galit na binitiwan ko si Ellen sabay tinulak ko pa siya at natumba sa lupa. Payuko-yuko ang babae. Kunwari humihikbi pero ang totoo mukhang nagpapanggap lang naman. Alam ko yun dahil hindi siya makatingin ng maayos sa akin. Halatang halata din sa mukha niya na nagsisinungaling siya. Walang yang babae yan? Talagang pakikialaman pa niya ang kuya ko? Baka naman may gusto ka kay Ray kaya todo bantay mo siya. Gaga ka ba? Pinsan ko si kuya at muntik na siyang mawala sa amin. Kaya nag-iingat lang ako na wala siyang makasalamuhang babaeng kagaya mo. Balang araw, gugustuhin din ako ni Ray at hindi mo siya mapipigilan. Mas makapangyarihan ako sa'yo, babae. Kaya ko siyang pasunurin sa lahat ng gusto ko. Subukan mong gamitin ang nalalaman mo kay kuya at ako mismo ang makakalaban mo. Hindi ako papayag na basta mo na lang siyang gamitin sa kalokohan mo. Sus, ako lang to, natatakot ka na? Halika para malaman natin kung talagang kaya kong manakit ng tao gaya ng binibintang mo. Ina, Iha, hinahamon ka niya. Huwag mong papansinin. Utang na loob. Halika na, pumasok na tayo. Wala akong nagawa ng sapilitan na akong hinila ni Aling Belinda papasok ng bahay. Nauuna sa pagpasok si Mang Cardo na may bitbit na mga gamit sa kanyang bag. Si Aling Belinda naman ay nahuhuli sa pagpasok. Sinarado ng maigi ang pinto. Pag-akyat namin sa kwarto ni Kuya, nakita kong namumutla na siya sa labis na paghihirap. Kinabahan ako at nag-alala. Dali-dali naming inalalayan si Kuya habang nagsisisi kung bakit ko siya iniwan. Mas inuna ko pa ang pakikipag-away kay Ellen kesa matulungan si Kuya. Cardo, ano sa tingin mo? Kaya mo ba siyang pagalingin? Huwag kang mag-alala. Tatawasin muna natin si Ray. Kumuha kayo ng planggana na may lamang tubig at asin. Sige, aasikasuhin ko. Mang Cardo, ano po bang nangyari kay Kuya? Bakit may uod po ang sinuka niya kanina? Wala naman po siyang ibang kinain kanina eh. Malamig ang kanyang talampakan, Iya. Mukhang nadali siya ng usog. Teka, may kukunin muna ako. Kinuha ni Mang Cardo ang kanyang bag at may inilabas na dinikdik na mga dahon at ugat. Ipinahid niya yon sa noo ni Kuya Ray na ikinaungol naman ng aking pinsan. Sunod na kinuha niya ang langis na gawa niya mula sa nyog. Pinahid ang mas marami sa tiyan ni Kuya Ray at dinasala ng lalaki. Ilang sandali pa, naglaho na ang pamimilipit ni Kuya.
Napakalma niya at kalaunan ay nagawa pa niyang mapatulog. Si Aling Belinda naman bumalik para ihatid ang plangganang may lamang tubig at asin. May nagmamaniobra para magkasakit siya, iha. Kailangan nating malaman kung sino. Kilala ko na siya, Mang Cardo. Hindi ba't siya naman ang sinabunutan ko kanina? Walang yang babae yun, porke ayaw siyang pansinin ni Kuya, dinadaan niya sa pambabarang. Mapapatunayan natin yan. Teka lang at may gagawin ako. Ano po ang tawag dyan, Mang Cardo? Ito na ang tinatawag na pagtatawas. Malalaman natin sa pamamagitan ng plangganang ito at patak ng tinunaw na kandila kung ano ang itsura ng taong nanggambala sa kuya mo. Paano po niyo gagawin? Huwag kang maingay at bawal ang magulo. Doon ka muna sa tabi. Kailangan ko lang umusal ng orasyon. Tumabi nga ako at nanahimik kagaya ng gusto niya. Kinakabahan ako at natatakot para sa kuya ko. Nalingunan ko siyang natutulog pero nangingitim ang kanyang mga braso. Nanlaki na lang bigla ang mga mata ko nang mapansin ang animoy buhay na bukol sa loob ng kanyang balat. Parang gustong gumapang, naghahanap ng madaraanan. Bigla akong kinilabutan. Ituturo ko sana yun kay Mang Cardo, kaso lang may nabubuo na naman siyang imahe mula sa tinunaw na kandila. At dito ko nga napatunayang si Ellen nga ang may kagagawa ng pagkakasakit ni Kuya. Pagkahumaling ang dahilan kung bakit niya napagdiskitahang saktan ang pinsan mo sa pamamagitan ng barang iha. Humaling? Bakit hindi gayuma kung ganyang gusto niya si Kuya? Matatakot sa kanya ang kuya mo dahil ipinakikita niya ang kakayahan niya na hindi na niya susuwayin pa. Sa pamamagitan nun, hindi na siya matatanggihan pa. Walang yan naman palang babaeng yan eh. Kung ako na kaya ang sumabunot sa kanya nang makaramdam siya ng sakit. Hindi mo siya basta-basta magagawang saktan. Hawak niya ang buhay ng kuya mo. Oras na saktan mo siya, alam mong isang pitik lang ng daliri niya ay magagawa na niyang pasakitan ang pinsan mo. Ang kapal talaga ng Ellen na yan? Kailangan mong matunton ang pinaglagyan niya ng buhok ng kuya mo, iya. Huwag mo muna siyang basta atakihin. Hindi niyo ba kayang isumbalik o ipalipad hangin ang binigay niyang barang, Mang Cardo? Subukan niyo naman po baka lang pwedeng mangyari yun. Sige na naman po. Mahihirapan akong gawin yun kung ganyang una mo siyang kinumpronta, iya. Dapat sana, kahit alam mong siya ang may gawa, hindi ka na muna nagsalita. Alam mo kasi, mauuna niyang itanggi ang mga bagay at baka hindi na natin siya makumpronta oras na malaman niyang pinagdududahan natin siya. Sa mga bagay na ganito, kailangan nating maging maingat sa pagpapasya, iha. Napaiyak ako sa sinabi ng albularyo. Di yata't ako pang nagpalala ng kalagayan ngayon ni Kuya. Dahil wala pang naipapaliwanag ang matanda, ay nauna ko ng kinalaban ng nambarang sa kanya. Paano na lang kung itago nga ni Ellen ang mga gamit niya sa pambabarang kay Kuya? Paano kung siya mismo magtago na mula sa akin at dalhin niya ang pinsan ko sa hukay kasama siya? Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko, panigurado. Nilapitan naman ako ni Aling Belinda at inalo. Huwag ka nang malungkot, iha. Sinabi yun sa'yo, Ricardo, hindi para ipamukha na may mali ka. Sinabi niya sa'yo ang mga bagay na yon para malaman mo na maraming pwedeng gawin si Ellen sa pinsan mo hanggat hindi nababawi ang ginamit niya sa pambabarang. Kailangan mo siyang pigilan, iha. Gagawin ko po yan, Aling Belinda. Hindi ako papayag na magtagumpay si Ellen sa ginagawa niya. Tama yan, iha. Kailangan mong maging handa. Ayokong dumating ang araw na magaya ka sa akin. Nang dahil sa takot hindi ko na nagawang iligtas ang anak ko. Inakit din siya ni Ellen. Bakit niya po ginagawa ang mga bagay na yun? Hindi na bata si Ellen kagaya ng inaakala mo. May edad na siya, iha. Mukha lang siyang bata tignan pero ang totoo niyan, kasing edad lang namin siya. Nang aakit si Ellen ng mga kalalakihan para mapanatili ang kanyang kabataan. Ano pong mangyayari kay Kuya? Kapag hindi naagapan, tatanda rin si Ray, mas magkakasakit siya at mamamatay ng maaga. Huwag naman po. So kailangan kong matyagan si Ellen para masira ang mga plano niya? Ganon na nga, iha.
Hahanapin mo lang naman ang kamalig niya at kukunin ang kahit na anong kahinahinalang bagay na posibleng ginamit niya laban sa kuya mo. Kaya niya ito nabarang ng ganun kadali. Huwag po kayong mag-alala, Aling Belinda. Magiging maingat po ako ngayon. Kailangan ko pong mapigilan si Ellen sa ginagawa niya. Pangako ko kay Aling Belinda. Naging matyaga kami sa pag-aasikaso kay kuya sa mga sumunod na araw. Nagkamalay na siya at medyo mababa na ang lagnat. Pero hindi ko alam kung matutuwa ba ako habang pinakikinggan siya na ikinuwento sa akin ang tungkol sa mga gusto niyang gawin kapag gumaling na siya. Nagiging makwento si kuya. Iba na ang nasa isip niya. Palagi na lang si Ellen. Nagkasakit na nga ako't lahat. Hindi man lang ako dinalaw ni Ellen. Kuya, bad influence sa'yo si Ellen. Kaya wag mo siyang hahanapin. Ewan ko ba, Insan? Gustong gusto ko siya makita eh. Parang hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nasisilayan ang kanyang ganda. Sus, maganda ba yun? Parang hindi naman eh. Ina, huwag ka naman masyadong ganyan kay Ellen. Hindi ka naman niya inaaway ah. Kahit na, wala siyang magandang idinulot sa'yo. Alam mo naman na binarang kanya, hindi ba? Sana po wag mong kalimutan yon, kuya. Hindi ko lang kasi maiwasang purihin siya eh. Sa labis niyang ganda, gusto ko na nga siyang ligawan. Malay mo, hindi niya na ako maisipang pambarangin kapag sinuyo ko siya, hindi ba? Naku, yan ang wag na wag mong gagawin, kuya. Baka mas lalong mamihasa ang babaeng yan. Dapat kay Ellen iniiwasan. Sinabi ko yun kay kuya para hindi niya na mapansin na ako mismo ay may naiisip na plano laban sa babae. Balak kong sundan si Ellen, oras na mamataan ko siya sa aming bakuran. Kwento kasi ni Aling Belinda, simula nang magkasakit si Kuya Ray ay madalas nang nagpupunta sa labas ng bakuran namin ng babae at nakatambay lamang doon. Wala namang ginagawa, basta nakatingala lang sa kinaroroonan ni Kuya. Gusto ko ngang isipin na baka may binabalak na naman siyang masama eh. Pero pagkatapos ng gabing pabalik-balik sa amin si Mang Cardo at pagsabihan kaming dasal lang ang katapat sa bawat masamang sumpa na ibabato sa amin ng babae, hindi na lumala pa ang kalagayan ni Kuya. Yung mga bukol na nakita ko noon ay nalusaw na. Kinabukasan, nagsuka na siya ng patay na ipis. Kasama yun sa kinain niyang lugaw kaya ganun na lang ang pandidiri ko. Iwinaksi ko kagad ang isiping yun at hinarap si Kuya. Talagang nakikita ko sa reaksyon niya ang pagkahumaling niya kay Ellen. Pero hindi ako papayag na magtagumpay ang babaeng yun sa masama niyang binabalak. Kuya, ang mabuti pa magpagaling ka na muna. Mas maganda kung matutulog ka. Aasikasuhin ko lang ang pagkain mo ah. Kakainan naman. Hindi ba pwede magpahangin lang ako sa bakuran? Pasensya na kuya, hindi pwede eh. Dito ka na lang sa kwarto mo. May mga binili naman akong libro eh. Alam kong mahilig kang magbasa. Yun na lang ang pagkaabalahan mo. Sige. Ikaw ba saan ka pupunta? Tutulong lang ako kay Aling Belinda sa labas ha. Sige, magbabasa na lang ako. Nagpasalamat ako kay kuya kahit nakukonsensya ako sa pagsisinungaling ko sa kanya. Hindi naman kasi talaga ako tutulong sa katiwala. Aalis ako at ang puntirya ko sa ngayon ay sundan si Ellen. Hinihintay ko lang na mapagawi si Ellen sa aming bakuran kagaya ng nakagawian. Nagtago ako sa halamanan. Tiniis ko ang nangangagat na mga langgam at kung ano-ano pang distorbo sa paligid. Maya-maya pa, nakita ko nga si Ellen. Nagsasalita itong mag-isa. Kumusta na kaya si Ray? Naiisip niya na ba ako sa mga oras na ito? Sana magtagumpay ako. Nagsisimula na namang mangulubot ang mukha ko. Kailangan ko ng epektibong remedyo para dito. Napakawalang ya talaga ng mambabarang na to. Hindi na nakontento. Talagang balak pang biktimahin ang kuya ko pagkatapos niyang akitin. Pwes hanggang dito na lang ang kasamaan mong yang babae ka. Gagawin ko ang lahat. Huwag ka lang makalapit sa kanya. Tumayo ako at kaagad na sinundan ng babae nang umalis na siya at magsimulang maglakad. Kagaya nung una, binagtas niya ang may kahabaang kalsadang yun, papunta sa mas masukal na kakahuyan hanggang sa tumambad sa akin ng maisan. May makipot na kalsada sa unahan at natanaw ko si Ellen sa pagpasok sa kubong naroon. Mukhang nagmamadali. Hindi na rin ako nag-aksaya ng panahon.
Kaagad kong hinabol si Ellen at nagtago sa likod ng nakita kong may kalakihang drum na sa tingin ko ay tubig ang laman. Mula doon, kitang-kita ko ang ginagawa ni Ellen sa loob. Sa tingin ko, abala siya sa paggawa na naman ng orasyon na gagamitin niya sa pagmamanipula kay kuya. Muntikan na akong mapasigaw nang may kumalabit sa aking balikat at natigilan nang makita si Aling Belinda. Ay, Aling Belinda! Ano pong ginagawa niyo rito? Nag-aalala ko sa'yo kaya sinundan kita, iha. Sana po hinintay niyo na lang ako sa bahay. Baka kasi mahuli tayo ni Ellen eh. Huwag kang mag-alala. Nandito ko para mas mapadali ang gagawin mo. Teka lang, kailangan kong lapitan si Ellen at kausapin. Kapag nakausap ko na siya, kailangan mong maghanap ng paraan para makapuslit ka sa loob ng kamalig niya, ha? Tapos hanapin mo ang mga bagay na ginagamit niya sa pambabarang. Sunugin mo yon, iha. Kahit po ba nasa altar susunugin ko? Oo, heto ang gasolina. Hayaan mong masindak siya mamaya. Ang mahalaga, maunahan mo siyang masunog ang mga gamit niya. Wag na wag kang magpapahalata. Sige po. Mabuti kung ganon. Sige, kilos na at ako nang bahala sa kanya. Kagaya nga ng napag-usapan namin, pumuslit lang ako habang inaabala naman ni Aling Belinda si Ellen. Napag-alaman kong may mga pagkakataon pa lang napapagawi si Aling Belinda sa lugar ng babae, lalo na kapag naliligaw ang manok na alaga niya sa lupaing sakop ni Ellen. Mabuti na lang, nag-uusap ng dalawa kaya patiyad akong gumapang tsaka sa kabilang dako ng kamalig nagpunta. Nang papasok na ako sa pintuan, nakita kong hinila ni Aling Belinda si Ellen palayo kaya mas nagkaroon ako ng pagkakataon na masunog nga ang mga gamit niyang tumambad kagad sa akin pagkapasok ko pa lamang. Kitang-kita ko ang mga kandila na kulay itim at pangalan ni Kuya Ray na nakasulat sa papel. Walang paghihinayang na sinilaban ko yon gamit ang gasolina. Humahangos akong nakarating sa aming bahay kung saan naabutan ko naman si Mang Cardo na pinapahiran ng langis ang katawan ni Kuya. Oh, bakit ka humahangos, iha? Nagawa ko na po ang pinag-uutos niyo, Mang Cardo. Talaga ba? Kung ganun, kailangan mong magtago. Ang damit na ginamit mo sa pagpasok sa bahay ng mambabarang, hubarin mo at sunugin, iha. Sa pamamagitan nito, kahit idaan ka pa niya sa panghuhula, ay hindi ka niya matutuntun dahil sinunog mo na ang damit mo. Gagawin ko po. Si Kuya, kumusta? Ayos lang ako, ina. Ano ba yung pinag-uusapan niyo ni Mang Cardo? Ano bang ginawa mo? Wala naman, Kuya. Huwag mo nang isipin yon. Sige na, sabihin mo na sa akin. Baka naman makatulong ako. Tapusin niyo na muna ang ginagawa niyo, Kuya. Basta ang importante, gagaling ka na. Minuto lang ang lumipas at nagkagulo na sa maisan. Ang mga kabaryo namin, gimbal na nakiusyoso. Ni walang nagtangkang tumulong sa hysterical na si Ellen habang sumisigaw na nasusunog ang kanyang kamalig. Bigla akong tinubuan ng konsensya, Miss Winnie. Para bang naging mahirap sa akin ang tanggapin na nakagawa ako ng mali sa aking kapwa. Nang dumating si Aling Belinda sa bahay, kaagad ko siyang sinalubong. Nagawa mo na bang sunugin ang damit mo? Nagawa ko na po. Si Ellen, nasan po siya? Huwag mo nang alalahanin si Ellen. Akala niya nasunog ang bahay niya dahil sa sinindihan niyang kandila. Wala siyang kamalay-malay na ikaw ang nagsunog ng mga gamit doon para matigil na ang pambabarang niya. Ano? Sinunog mo ang bahay ni Ellen? Bakit mo ginawa yun? Kuya, magpapaliwanag po ako. Hindi. Mali ang ginawa mo eh. Bakit mo pinakailaman ang bahay niya? Saan ba titira ngayon si Ellen? Hindi ko akalaing magagawa mo sumunog ng bahay. Kuya, binarang ka niya. Kapag hindi ko po yun ginawa, ikaw ang papatayin niya. Kalokohan. Ang bait-bait ni Ellen sa akin. Tapos gaganyanin mo siya? Insa naman. Paano kapag nalaman niya ang ginawa mo, sinumbong ka sa pulis? Sa tingin mo patatawarin ka niya? Kuya. Itigil mo yan ah. Baka gusto mo ako pa mismo magpahuli sa'yo. Sobra akong nasaktan sa mga sinabi sa akin ni Kuya Ray.
Wala akong ibang ginawa kundi ang iligtas siya sa kalupitan ng mambabarang na si Ellen pero nagmukha pa yata akong masama. Umiiyak na umalis ako at nagtungo sa kakahuyan. Doon ko ibinuhos ang sama ng loob ko sa aking pinsan. Mukhang nalaso na nga ni Ellen ang isip ni Kuya Ray kaya wala akong magagawa kundi ang magpalamig na muna. Dasal ko lang, wag na siyang balikan pa ng babae. Nang matapos ako sa pag-iyak ay tumayo ako at nagpa siya nang bumalik sa bahay. Bago ko pa nagawa yun, tumambad sa aking harapan ng galit na si Ellen. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Nilinlang niyo ko! Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang umarting inosente. Ikaw ang sumunog sa kamalig ko. Ngayon, iiyak ka kapag ako ang nakaganti sa'yo. Abay, napakahayop mo rin pala kung ganon. Ikaw na nga ang may kasalanan, ikaw pa ang matapang. Kakalbuhin kita. Ikaw ang isusunod ko sa kuya mo. Anong gagawin mo? Galit ka dahil binarang ko ang kuya mo, hindi ba? Pwes babarangin ko siya ulit at pagkatapos, ikaw naman ang isusunod ko. Bago pa man ako makatakbo, nanghina kaagad ako nang paluin ako ni Ellen sa ulo. Hindi ko alam kung anong inihampas niya sa akin, pero nahilo ako tsaka bumagsak sa lupa. Hinang-hina sa aking sinapit. Halakhak lang ni Ellen ang huli kong narinig bago ko nawala ng malay. Nang muli akong magising, nakagapos na ako at nasa isang madilim na lugar. Pero may nasisilawan naman na liwanag sa aking kinaroroonan. Naririnig ko ang boses ni Ellen habang kausap ang boses naman ni Kuya. Pero nanlumo lang ako nang mapansing hindi ako makapagsalita o makasigaw, ni hindi ako makapigla sa aking kinaroroonan. Pakiramdam ko, nakasilid ako sa isang baul na kahit anong pagnanais kong makawala ay hindi ko magawa. Sa huli, napilitan akong pakinggan ang usapan ng dalawa. Basta kapag nakita mo ang pinsan ko, balitaan mo na lang ako ha, Ellen? Nag-aalala na kasi ko talaga sa kanya eh. Bakit mo ba kasi pinag-aaksayahan pa ng oras ang pinsan mo? Malay natin, nakipagtana na siya sa lalaki. Alam mo na, ang mga babaeng kunwari mabait, may tinatago palang kulo. Hindi ganong klaseng babae ang pinsan ko. Mas mature pa nga mag-isip sa akin yun eh. Nag-aalala na ako. Ilang araw na siyang nawawala eh. Alam ko naman na nagtatampo siya sa akin. Pero hindi ko naman masabi sa kanya na ayaw ko lang magkamali siya. Isa pa, gusto ko din mag-sorry sa kanya. Tama na kasi ang drama, Pogi. Kung pumayag ka na lang sana na maging nobya ko, di sana masaya tayo ngayon. Wala pa sa isip ko yan. Sariwa pa sa puso ko nangyari sa amin ng ex ko. Sana igalang mo na lang ang desisyon ko. Ang dami mong drama. Sige na at may gagawin pa ako. Alis na. Itinaboy ni Ellen ang aking pinsan at nakita ko sa siwang na humarap siya sa isang altar. Hindi ko alam kung nasaan kami pero isa lang ang natitiyak ko. Nasa ilalim ako ng sahig ng isang bahay. Naririnig ko ang langit-ngit ng bawat hakbang ni Ellen sa sahig at labis akong nag-aalala. Kailangan ko nang makaalis dito. Muling sumakit ang ulo ko nang marinig na umusal na naman ang ritual si Ellen. Tila ang orasyong yun ay ginagamit niya para manghina ako. Inaantok na naman kasi ko eh. Akala ko nga noon mamamatay na ako. Hindi ko inaasahang bubuksan ni Ellen ang takip kung nasaan ako at pagmamasdan niya ako sa nakaririmarim na paraan. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, bigla na lang akong naubo. Alam mo, naisip kong tigilan na ang kuya mo dahil mabait naman siya sa akin. Pero ikaw, demonyita ka eh. Kailangan mong magdusa. Walang iya ka? Anong ginawa mo sa akin? Pagbabayaran mo ang kahayupan mo. O talaga? May maniniwala naman ba sa'yo? Oras na mahigop ko na ang kabataan mo at tuluyan ka ng tumanda? Pangit ka siguro, no? Hindi ka makontento sa meron ka ngayon. Nangihigop ka ng kagandahan ng ibang tao dahil napapangitan ka sa sarili mo. Hindi ako pangit. Hayop ka? Napasigaw ako nang makitang bumagsak na lang bigla si Ellen sa aking harapan. Tumambad naman si Kuya Ray na mangiyak-ngiyak na pinagmamasdan ako at mabilis na binitawan ang hawak niyang 2x2 nang makita ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Nasa bahay ka lang ni Ellen. Kuya Ray! Shh! Huwag ka nang umiyak, Ina.
Simula nung mawala ka, ipinaintindi sa akin ni Aling Belinda at Mang Cardo ang ginawa mo. Napilitan ka lang na sundin sila dahil gusto mong gumaling ako. Alam mo Insan, okay na ako sobra. Kaso lang, nag-alala naman ako sa'yo. Bigla ka naman kasing nawala. Tinangay po ako ni Ellen. Kaya nga, aalis na tayo ngayon. Paano kapag hindi nagustuhan ni Ellen ang ginawa natin? Ngayon ka pa natakot sa babaeng yun? Dati nga hindi ka natakot na sunugin ang bahay niya. Isa pa, alam ko na ang totoo eh. Ilang beses ko na minatyagan si Ellen at marami ako natuklasang kawalangyaan niya. Kailangan niya magbayad. Salamat po kuya. Akala ko talaga dito na ako sa mabahong lugar na ito mamamatay eh. Inilawan ni kuya ang lugar kung saan ako nakakulong. Noon ko lang din nakita ang paligid sa maliwanag kaya ganun na lang ang pagsisisigaw ko. Hindi ako nag-iisa sa kulungan. May 3 pang bangkay na puro matatanda ang nasa loob at naaagnas na. Diyos ko, anong klaseng nilalang si Ellen? Halika na, mamaya na natin pag-usapan yan. Tatawag tayo ng pulis. Ipapahuli natin ang babaeng yun. Kuya, may tao sa labas. Huwag kang mag-alala, si Mang Cardo yan. Humingi ako ng tulong sa kanya para malaman kung nasan ka. Ngayong natuntun ka na namin, uulitin natin ang ginawa mo sa kanya. Ako naman ang susunog sa bahay na to na matagal na niyang itinago sa madla. Ray, iho, ano? Nakita mo ba ang pinsan mo? Opo, Mang Cardo. Sa bandang ito pala siya tinago kaya hindi mahahanap kagad. Kanina ko pa gustong sumigaw kuya, pero hindi ko magawa. Parang namamanhid ang mga laman ko pati na rin ang dila ko. Marahil ay ginamitan kanya ng mahika, iha. Ang Ellen na kilala niyo ay hindi lamang isang mambabarang, kundi isa ding matandang hukluban. Lahat magagawa niya sa isang kumpas lang ng kamay. Kaya pala kahit itaas lang niya ang kamay niya, napipipi na ako. Huwag mo nang alalahanin yun. Makakaalis na tayo sa lugar na ito. Bilisan ninyo at naghihintay si Belinda sa bungad. Nagtatakbo na nga kami pagkatapos buhusan ni Kuya Ray ng gasolina ang bahay na nilisan namin. Kaagad na naglagablab ang apoy at kumalat sa iba't ibang sulok ng bahay. Hindi ko akalaing bukod sa sinunog kong kubo ay may iba pa palang tirahan si Ellen. Mas maraming tinatago at mas maraming naging biktima. Kaya hindi ko maiwasang mas lalong mag-alab ang galit para sa kanya. Nang makarating kami sa bungad, naiiyak na sinalubong ako ni Aling Belinda. Diyos ko, iha! Mabuti at ligtas ka! Pinag-alala mo kami, ina! 1 linggo kang nawala! 1 linggo? Ganon ako katagal nawala ng malay? Noong hapong malaman ng kuya mo ang pagsunog natin sa Kamalig, kinausap namin siya ni Manong Cardo mo. Ipinaliwanag ko anong klaseng tao si Ellen. Nagsagawa din si Cardo ng orasyon para bumalik sa dati si Ray dahil napapansin namin na nakokontrol ni Ellen ang lalaki, lalo na kapag inaakit niya ang pinsan mo. Mabuti na lang gumaling na ng tuluyan si Ray. Tama. Kaya mula ngayon, pinuputol ko na ang kaugnayan natin kay Ellen dahil taong bayan na mismo ang gagawa ng paraan para mapalayo tayo sa kanila. Matagal nang ginagawa ni Ellen ang ganitong ritual, iha. Isa sa nabiktima niya ay ang anak ko. Kung ganon, talagang halang na ang kaluluwa ni Ellen dati pa. Ganon na nga. May mga nakita po akong bangkay sa loob na pinagkulungan sa akin. Puro matatanda. Hindi sila matatanda, iha. Sila ang mga taong unang nauto ni Ellen na sumama sa kanya. Kinuha niya ang kabataan kaya tumanda ang mga ito at namatay. Kawawa naman sila. Pagdarasal na lamang ang magagawa natin para sa kanila. Tama po kayo. Kaya umalis na tayo dito, Aling Belinda. Kailangan managot si Ellen sa lahat ng pagkakasalang nagawa niya. Umalis nga kami sa lugar na yun at umuwi sa bahay. Itinago ako ni Aling Belinda, Mang Cardo at Kuya Ray dahil sa matinding galit sa akin ni Ellen. Napag-alaman kong hindi na niya masasaktan si Kuya dahil may suot na siyang pangontra laban sa mabagsik na mambabarang. Mas lalong sumama ang tingin sa amin ni Ellen nang matuklasan niyang nasusunog na naman ang bahay niya. Sa katunayan, sumugod siya sa aming tahanan para kumprontahin kami. Hinarap naman siya ni Mang Cardo na sa tingin ko nakahanda kaming protektahan.
Kayo lang naman ang susunog sa bahay ko, Mang Cardo. Alam kong matagal nyo na akong balak ibuking sa kung anumang kalokohang gusto nyong malaman mula sa akin. Wala kang sapat na patunay sa mga paratang mo, Iha. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na dito bago pa tayo magkasubukan. Gusto mo palang magkasubukan tayo, ha? Hindi mo magugustuhan ang ganti ko sa'yo sakali man. Kaya ang mabuti pa, kalimutan mo ng naging pag-uusap natin. Hindi ako papayag na hindi makaganti! Mga hayop kayo! Iniangat ni Ellen ang kanyang kanang kamay at umusal ng mga hindi ko maintindihang lengguwahe. Nagulat ako dahil umihip ng malakas ang hangin. Puno ng sindak at pag-aalala para sa sarili, napasiksik ako sa ulunan ng kama. Si Kuya Ray naman, inilabas ang isang buntot pagi na ayon sa kanya, pangontra daw laban kay Ellen. Isang araw na namulat siya sa katotohanan, marami siyang natutunan. Isa sa mga yun ay ang huwag magpabulag sa kagandahang taglay ng isang mambabarang, sapagkat ang tunay nitong anyo ay masahol pa sa inaasahan. Nararamdaman ko na ang presensya ni Ina sa bahay niyo. Ilabas niyo siya! Akin ang babaeng yan! Kabataan niyang nakatakdang magpapaganda sa akin! Hindi mo na magagawa yun, Ellen. Tapos na ang pagmamanipula mo sa amin! Ray, isa ka pa! Tinigilan na kita sa lahat ng balak ko sana sa'yo. Pero bakit hanggang ngayon, ayaw mo pa rin sa akin? Dahil hindi ka naman nagbabago. At kahit kailan hindi ako magtataka kung naging masama man ang tingin sa'yo ng mga tao. Gusto kita, Ray. Mahirap bang intindihin yon? Hindi, Ellen. Sa totoo lang, madali kang intindihin. Kasi ibang-iba ka kay Zia. Sa babaeng nanakit sa akin. Sa babaeng naging dahilan kung bakit muntik na akong magpakamatay. Ang hindi ko lang matanggap, ang ginawa mong pananakit sa pinsan ko. Kapatid na ang turing ko kay Ina, Ellen. Kaya hindi ko kayang tanggapin ang buong pagkatao mo. Dahil darating ang panahon na magagawa mo din kaming saktan oras na gustuhin mo. Hindi totoo yan. Hindi ako likas na masama. Ginagawa ko lang ito dahil hindi ako kailanman nakatikim ng tunay na pagmamahal. Naiinggit ako sa magandang turingan nyo ni Ina. Naiinggit ako dahil may nagmamahal sa inyo. Samantalang ako, makikinood na nga lang itataboy pa. Hindi pa rin sapat na dahilan para gawin mo kay Ina mga bagay na yon, Ellen. Kailanman hindi ka na magbabago. Kaya pupuksain ka na namin. Hindi niyo ako kaya! Umusal ng hindi maintindihang lengguwahe si Ellen. Nagulat ako dahil dumugo ang ilong ni Kuya. Gustuhin ko mang sumugod kaagad, natatakot naman ako. Marahil kailangan kong mag-isip ng paraan para magawa kong tumulong sa kanila nang hindi kami napapahamak. Muli kong pinagmasdan si na Kuya. Nilalatigo na niya ng buntot pagi si Ellen. Tama na! Masakit na yan! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Ina. Magbabayad ka! Mamamatay ka at isasama kita sa aking mga naging biktima! Baka naman ikaw ang mamamatay, Ellen. Humanda ka, iho. Ako na ang babanat sa mambabarang na yan. Marami siyang pananagutan sa akin. Ilang anak at apo ko ang kanyang pinatay para lang sa pansarili niyang kaligayahan. Igaganti ko rin ang anak ko! Nagulat ako nang sumugod si Aling Belinda kay Ellen na may hawak pang itak. Pinagtataga niya ang babae na labis kong ikinatakot, pero ganun na lang ang gulat ko nang makitang hindi man lang tinatablan si Ellen ng talim. Gaga ka ba? Hindi ako tatablan yan! Isa kang maligno! Maligno? Ha! Ako ang karma na papatay sa inyo! Umusal ng mga lengguwahe si Ellen at nahindik ako nang mamilipit sa sakit si Aling Belinda. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kasisigaw sa sakit. Kalaunan nagsuka siya nang hindi ko mawari kung ano. Nandiri lang ako nang makitang naggagalawan ng mga bagay na yon na nasa kanyang paanan. Nagsuka ng napakaraming insekto si Aling Belinda. Kalaunan, dugo na ang sinusuka niya. Nanginginig na nagpunta ako sa kusina at kumuha ng asin. Kailangan kong subukan. Nabasa ko kasi dati na ang mambabarang at aswang ay may pagkakatulad. Kung ano ang mga kinatatakutan ng mga nasabing nilalang, ganun din ang mga mambabarang. Naaawang lumapit ako sa ginang na ikinahahalakhak naman ni Ellen.
At lumabas ka ring atribidang babae ka. Ako ang kailangan mo, hindi ba? Pwes ako ang harapin mo. Matapang ka na ngayon, ha? Dati na akong matapang. Idinaan mo lang ako sa pandaraya kaya nakalamang ka. Pero ngayon, hindi na ako papayag. Bakit? May kapangyarihan ka bang kagaya sa akin? Ano, bubugahan mo ba ako ng apoy? Nagpapatawa ka ba? Papasuin lang kita kagaya nito. Napasigaw si Ellen nang makita niyang marahas kong isinaboy sa kanya ang asin. Kita ko ang takot sa kanyang muka, kaso lang huli na para umatras siya. Sinubukan pang tumakbo ni Ellen pasugod sa akin, kaso lang nakita ko na kung paano dahan-dahang umusok ang katawan niya nang tinamaan ng asin. Hindi ako nakadepende sa kapangyarihan kasi wala ako niyan. Pero kung may basbas ako ng Panginoon na sinasamba ko, mamamatay ka. Aba, ang yabang mo ha. Pinaso mo pa akong walang hiya ka. Hindi ka na makakalapit pa rito, Ellen. Muli ko siyang sinabuyan ng asin na nagpasigaw sa kanya. Wala akong nagawa nang marinig ang atungal niya, sabay takbo na naman sana para atakihin ako. Humarang si Mang Cardo at umusal na ng mga salitang kabaligtaran sa ginagamit ni Ellen. Halos pumalahaw ang babae at nawala sa sarili. Lumuha ng dugo at tirik ang mga matang bumagsak sa lupa. Ayon kay Mang Cardo, buhay pa si Ellen, pero hindi na magagawa pang umusal ng babae ng mga salitang panumpa sa ginagawa niya dahil mababaliw na ng tuluyan ng babae. Napaiyak naman ako at humingi ng tulong kay kuya. Isinugod namin si Aling Belinda sa ospital. Ano na po ang mangyayari kay Ellen, kuya? Dadalhin daw siya sa mental hospital. Pero wag kang mag-alala, si Mang Cardo na ang bahala sa kanya. Maraming atrasong babaeng yun sa mga kababayan niya na kailangan niyang harapin. Ang mahalaga, ligtas na tayo mula sa kanya. Matagal na palang ginagawa ni Ellen ang ganito. Tama ka. Nangyari lang naman yun dahil uhaw siya sa pagmamahal. Pero huwag kang mag-alala, kahit kailan, hindi na siya makakapanakit pa. Tama ka dyan, kuya. Sana lang sa kabila ng mga nangyari sa kanya, maisip pa niyang magbago na wag na siyang mambarang para lang makahanap ng pagmamahal. Naging maayos na ang buhay namin simula noon. Tuluyan na kaming nakabalik sa syudad at nagulat nang makipag-usap kay kuya si Zia. Nalaman namin na binuntis lang siya ng lalaking pinagpalit niya kay kuya at nagmamakaawang bigyan siya ng second chance. Kaso natuto na si kuya. Nakilala na niya ang babaeng mamahalin niya, ang nurse na nag-alaga kay Aling Belinda. Sa ngayon, mag-asawa na si kuya at ang nurse na maalaga hindi lang kay kuya kundi pati sa aming lahat. Huling balita naman namin ay nagpakamatay si Ellen sa mental hospital. Pero nakapagtatakang naging matanda na ang kanyang anyo. Puro uban at kulubot na ang mga balat. Walang makapagsabi kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanya. Naging maayos na ang buhay namin. Malayo sa mga mapanirang mambabarang na walang ibang ginawa kundi ang mangakit ng mga taong minsan nang naligaw ng landas. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero hindi makukumpleto ito nang hindi po tayo nagsa-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Kaya shoutout po kay Ma'am Salve Entico, Ma'am Lily Saunders at sa asawa niyang si Peter Saunders at sa Entico family from Legazpi City. Kay Sir Mico de la Cruz na maganda raw ang stories natin dahil may aral. Kay Best Friend Squad at kay April May from Binangonan Rizal, kay Sami TV na listening daw from Pasay, Miss Myra Gulayan from Leyte, kay Ma'am Cristina Kulot, kay Miss Eve Carillo at sa Carillo at Berondo family from Laguna, kay Ma'am Risa Jaik na nag-comment sa Karma ng Bayarang Babae upload, ang sabi po niya, always listening daw siya sa atin at laging magagandang story natin at nakakatanggal daw po ng pagod. Salamat po ma'am. Kay Miss Pinky Hepertor from Antique, kay Miss Cheribel Nostvold from Norway, kay Miss Jane Ruiz from Saudi Arabia, kay Sir Romeo Villafuerte na nakikinig po sa atin kasama ng anak niya dahil pampatulog daw niya ang pakikinig sa atin. Kay Miss Cherry Ann Laurito from Butuan City, kay NC at kay Al San Jose.
Shoutout din po kay Miss Maymay Hernandez from Fairview, kay Ma'am Celia Tolentino na ang sabi po niya, ang linaw daw po ng paglalahad natin ng kwento. Salamat po ma'am. Kay Sir Brandon Bass, Miss Erica Sheila Biscara, sa Safari Custom Collectibles from Hawaii, kay Ma'am Mel Santarita, Miss Ches Caliana, kay Ma'am Erma Rioveros, kay Garlene Yamson from Palawan, kay Miss Jamaica Eli, kay Miss Jocelyn Cadalin from San Miguel Leyte at sa Narido family, kay Miss Virginita Rivero, kay Jenjen, kay Ma'am Lucita Reyes from Masbate, kay Liza Lazar from Saudi Arabia, kay Jenny May Jomboy at kay Ma'am Rose Acampado na nakikinig sa atin dahil nakakawala daw po ng pagod sa tuwing may ginagawa siya. Salamat po sa inyong lahat na listeners natin na laging nakasubaybay at nagko-comment. Sa susunod po ay sisikapin kong ma-shoutout ang iba pa nating listeners. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.